Samantala, ito Rizal, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang kapatid na may planong ikulong ang pangalawang Pangulong o yung Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado sa pamamagitan ng paghirang ng bagong ombudsman. Ayon sa Pangulo sa kanyang podcast, wala pang desisyon at dadaan muna ito sa proseso ng rekomendasyon at panayam sa mga kandidato. Matatanda ang ibinunyag na ang administrasyong plano na may Plan C matapos mabigo ang People's Initiative at impeachment laban kay Duterte. Kabilang sa mga aplikante para sa posisyon ng Ombudsman ay si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Attorney Sal, ano masasabi niyo dito, Attorney Sal? Alam naman sabihin ni BBM na totoo yan. Totoo yan sinabi ng kapatid ko. Talaga namang, o tinawa, ang alam mo ba si Boying Rimulya mag-a-apply kung hindi siya pina-apply? Hindi mag-a-apply yan. Pero dahil pina-apply siya, gusto niya maging ombudsman na rin. Pero ang plano talaga niyan, talagang as I was, kausap ko si Inday Sara Di ba, galing ako sa Davao. Sabi ko, it's so obvious that the administration is going to bury you. And the turnover ng leadership sa Senado validates that. Kasi pag makuha mo ang Senado, at itutuloy na nila yung impeachment, pagdating sa pagbutuhan, papasok na dyan yung lahat ng mga kanya-kanyang ambisyon, at dyan papasok na yung mga impluensya. Ang iba, gaya na sinabi ko, dahil sa resulta ng halalan, kasama yung Marcos Duterte issue nung natalo sila, magdadalawang isip sila. Pero alam mo, ang politika nga na, malayo pa kasi 3 years pa to go So marami pang mangyayari. Siguro yung mga iba dyan, kaya nagpalit, yung pagpapalit sa Senado, alam mo kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang layunin, kanya-kanyang purpose. Meron dyan, nabuisit kay Marcoleta dahil masyado nagpapapel. Dahil pati sila raw, hindi na nakakapagsalita. Minomonopolize niya yung hearing. Parang siya na lang ang pwedeng magsalita ng napakahaba. Yung iba naman, may mga ambisyon maging presidente. Yung isa, gusto rin maging vice-presidente. Yung iba naman, medyo may problema sila sa mga kaso. O baka napangakuan din na, huwag kang mag-alala. Sige, maghanap tayo ng bagong liderato. Kaya nga yung dating majority, nakausap ko yung dalawang senador At talagang hindi raw nila wala silang kamalay-malay, hindi sila kinonsulta. Bigla na lang may boto ng 15. They, they don't know what hit them. Pero sabi ko kasi sa kanila noon, dapat kayo ng Senate President yan Kontrolado nyo na Pumayag pa kayo. Yun, kaloko-loko na natuloy. Pero, ang mahalaga dyan, Hana, ang Presidente Duterte, talagang ang kanyang kalagayan, hindi normal. May sakit Marami siyang iniindang sakit. Pagkatapos, pinakulong mo pa. O, di lalo na. Emotionally, pagkakaroon ka ng depression doon sila, wala ka naman makakausap doon. Dalawa lang yata sila nakakulong doon, baka hindi pa sila nagkakaintindihan sa may language barrier. Kaya sa tingin ko, ang Presidente Marcos Jr. ay pag-isipan niya ng maingay kasi volatile na situation. Marami ng galit. Sobra ng galit ng tao. Nagsisimula na nga lumabas Pati yung mga negosyante, nagpulong-pulong na sila. Nag-issue na sila ng mga statement. Pag ganito na ang makikita mo, handwriting on the wall na yan. Kailangan gumawa ka na ng mga hakbangin, kaparaanan upang mapigil mo. Otherwise talagang puputok yan sa mukha ng administrasyon.